share ko ngayong gabi ay divine healing. Sabi ng divine, di ba, galing sa Panginoon na healing. So, ang una muna, number one dito, ano ba yung origin of sickness and disease? Paano ba nagkaroon talaga ng sakit at karamdaman? Yan, una, doon sa, dati talaga, nung nilikha ng Diyos yung mundo, sila Eva at Adan, wala naman talagang sakit at karamdaman, perfect talaga ang lahat. Pero, di ba, ano nangyari? Nung sumuway sila Eva at Adan, nung kinain nila yung pinagbabawal na bunga, doon na pumasok, nagrebel sila, kaya naman, ang nangyari? Pumasok na rin yung sickness, disease, physical death, di ba, entered the earth. Di ba, dati talaga, wala naman talagang ganon. Pero, nakita natin dito na dahil doon, nag-enter na, nagkaroon na, dati eternal life talaga, di ba? Pero ngayon, dahil nagrebel sila, pumasok na may mga namamatay na ng mga tao. Sin and sickness are related. Yan, yung kasalanan, tsaka yung sakit at karamdaman, related siya. Na, kasi diba, sabi nga daw dito sa mundo, kahit daw lahat ng mga lalaki maging doktor, kahit daw lahat ng mga nurse, lahat ng mga babae maging nurse, kahit daw lahat ng mga bahay maging ospital, ang mundo daw na to magiging may sakit pa rin. Lagi pa rin merong may mga sakit. Kasi bakit? Kasi yung mundo natin, ang sakit talaga nito kasalanan. 'Di ba? Na ang kailangan talaga mahil sa bawat tao yung sakit ng kasalanan kasi yung sickness ay spiritual phenomenon. Kaya ang makakapag-heal lang talaga dito sa mundo ay yung yung si Jesus talaga, yung kagalingan na galing sa Panginoon. Kaya nga, 'di ba yung parang ayan, tsaka sinasabi rin dito, 'di ba, yung yun nga yung yung pagpupunta ka, 'di ba, ng may mga sinusugod sa ospital. Parang lagi ko naririnig yun na puno daw sa ganitong puno sa Osmoon kaya nilipat sa ganito, puno na naman daw sa ganon kaya parang naririnig niyo rin yung ganon na parang pag may ospital na sinusuguran ng mga pasyente, laging sinasabi nila na puno. Parang grabe, 'di ba, na parang sa mundo natin ngayon, kahit na pa-high-tech na ng pa-high-tech, ang dami ng mga educated na mga doktor, mga nurses. Pero ganun pa rin, lagi pa rin may mga sakit at karamdaman. Kaya yun nga, kaya naniniwala rin ako na itong time ng Teshuba, parang gusto ng Panginoon talagang mahil lahat sa atin. Lahat ng area sa buhay natin. At yun nga, sa both Old and New Testament, yung sickness, disease, tsaka plagues, resulta lagi siya ng kasalanan. Di ba? Kaya, sample dito sa John 5:14, makikita natin connection ng sin tsaka ng sakit. Di ba sabi ni Jesus dito sa lalaki na nando sa pool of Bethesda, di ba hindi yun lumpo yun? Kaya parang nag-aantay siya dun sa swimming pool na mauna siyang makatalon para gumaling siya. Pero nakita siya ni Jesus, di ba, naawa sa kanya. Sabi sa kanya, gusto mo ba gumaling? Sabi niya, buhatin mo yung mat, di ba? Tapos binuhat niya at ayun, gumaling na siya. Tapos maya-maya, nakita uli sila dun sa may templo. Sabi ni Jesus sa kanya, sabi, see, you are well again. Yan, okay ka na. Sabi niya, stop sinning or something worse may happen to you. Huwag ka na magkakasala kasi para kapag nagkasala ka pa, baka may mas malalong malala pang mangyari. Pero sabi niya, huwag taman, wala nang wala na. Parang manatili ka nang hindi nagkakasala. Ganyan. Kasi okay ka na. Kaya makikita natin dito na kaya siya nagkasakit kasi dahil nga dun sa kasalanan. Pero nung pinatawad yung kasalanan niya, gumaling siya. Tapos sa Mark 2:9, sabi din dito yung four friends na binutas nila yung bubong para yung may sakit na lang, paralyzed nilang kaibigan ay gumaling. Di ba sabi ni Jesus sa Mark 2:9, which is easier to say to this paralyzed man, your sins are forgiven, or to say, get up. Di ba sabi niya, pinatawad na yung kasalanan. Kaya, nung sinabi lang din ni Jesus na napatawad na yung kasalanan niya, biglang gumaling na, di ba, tumayo na. Kaya dun, yun yung kasalanan lang yung naghihinder, di ba? Yung nagdudulot ng sakit sa kanya. Tapos sabi rin dito, a person whose spirit is healthy will rarely be sick in his body. Alam niyo ba na kung healthy daw ang isang tao, spiritually ibig sabihin, pag sinabing spiritually healthy ka, okay yung relasyon mo kay Lord. Ayan, kaya sabi daw, hindi ka magiging madalas sakitin kung okay ang relasyon mo sa Panginoon. Di ba totoo talaga yan? Pag alam mo may mga time na nagkukulang ka kay Lord, nararamdaman mo na parang nanghihina yung katawan mo, ang dali mo malungkot o ma-discourage, ganun, o parang nahihirapan ka, ganun. Kasi nga, hindi okay yung spirit o yung relasyon natin kay Lord. Pero kapag daw ang spirit natin laging malakas, di ba kaya may verse tayong, be strong in the Lord and in the power of His might, na pag lumalakas yung spirit natin, hindi tayo nagiging sakitin. Tapos sabi rin dito, an unhealthy spirit exists when a person is not in right relationship with God. Yan, hindi nagiging healthy yung spirit ng isang tao kapag hindi siya okay kay Lord. O kunwari, may kasalanan o may rebellion o merong hindi okay, di ba, hindi niya napapriority ang Panginoon. Sabi dyan, a person whose spirit is
low, beaten down with sin, discouragement, or depression. Yan, kapag low yung spirit ng isang tao, alam mo yun, parang kahit anong masaya yung nangyayari, malungkot siya. Lagi siyang nadidiscourage, parang lagi siyang walang energy. Yan, kasi ang ibig sabihin, low yung spirit niya. Parang okay naman siya sa physical, pero parang nakikita mo, nakakatayo naman siya, okay naman siya. Pero lagi siyang malungkot, laging low. Ay, oo, ganun. Parang ibig sabihin, hindi okay yung spirit, kaya ganun. At sabi daw, kapag ang isang tao daw, low yung spirit niya, ang dali niyang makakuha ng, makakatch ng sakit. Di ba? Parang, ito, ang dali maubuhin nito. Kasi nga, ang dali maglagnatin nito, ang dali manghina nito. Kasi nga, ang pinaka-reason talaga, mahina yung spirit. Pero kapag lumalakas yung spirit ng isang tao, hindi siya madali na magkaroon ng sakit. Sabi rin dito, to be sick in your spirit is the most dangerous of all illnesses. Di ba maraming mga iba't ibang uri ng sakit. Pero alam nyo, ang pinaka-dangerous na sakit talagang makuha ng isang tao, yung spirit niya. Kasi pagka spirit mo na yung mahina o may sakit, maapektuhan na lahat. Kasi kapag malakas kasi spirit mo, madali lang mapalakas yung physical natin, yung isip. Pero kapag yung spirit mo na talaga yung may problema, yan, apektado na yung physical, biglang nangihina na rin katawan, yan. At pati yung soul, yung emotions, na apektuhan na yan. Kaya sabi dito, di ba, a person who is sick in his spirit can very easily become sick in his emotions. Yan. Kaya madaling nagiging emotional yung isang tao, parang ang dami niyang sama ng loob, ganun, kapag hindi okay yung spirit niya. Yan, pwedeng sick in his mind, yung parang alam niyo yung minsan parang nababaliw o kaya parang na kung ano-ano yung mga parang napapraning na yung isip, ganun. Sick in his mind yung ganun, yung di matahimik yung ng isip. Yan, for sure, sick in his will to the point that he has no willpower to stand up. Yung parang parang ayaw na niya, hindi na niya kaya yung sarili niya kasi nga, pag apektado na yung emotions, yung spirit, yung mind, ganyan. Kaya sabi daw, that's the reason we have to keep the human spirit strong. Kaya 'di ba, ang talagang tinuturo ng Bible na dapat lumakas tayo sa spirit. 'Di ba? Paano lumalakas spirit natin sa prayer, sa word of God? Kapag na pupuspos tayo ng presensya ng Panginoon. Kaya pag napapalayo na naman tayo, for example, may inabsenan lang tayong gawain, lalo na kung linggo, ang bilis na naman natin manghina. 'Di ba? Kaya nga may prayer meeting tayo sa kalagitnaan ng week. Kasi para pagpasuko ka na nga daw, merong gitna na magpapalakas na naman sa'yo, word of God, presence ni Lord. Kaya ayun yung nangyayari. Kapag tuloy-tuloy talaga nawala, na pinabayaan natin yung spirit natin, nagiging weak siya, na nagkakaroon siya ng sakit. Tapos sabi rin dito, I don't believe that a person who is sick in his spirit can have a well body. It would be fatigue. Yan, hindi ka daw, hindi pwede na hindi okay yung spirit mo, tapos magiging okay din yung physical. Kaya minsan, di ba, parang, sana hindi naman kayo lagi yung inom agad kayo ng alaksan, ng, mga, biogesic, ganyan. Baka, kailangan lang niya ng, di ba, wag naman lagi na inom kayo ng inom ng mga gamot kasi nakaka-apekto rin yan sa katawan. Yan, pero yun nga, minsan talaga, pero talaga yun talaga ang pinakaturo ng Bible, na spirit talaga ng tao ang kailangan maayos para maging okay lahat. Yan, pero sabi nga, but the good news is, God can pick you up and heal your spirit. Ano man yung mga sakit natin, body, soul, and spirit man, kaya yan pagalingin ng Panginoon. At yun nga, sabi dito, Satan is the author and propagator of sickness. Ang totoo talaga, ang nagpapasimula ng sakit, si Satan yan. Hindi yan gusto ng Panginoon sa atin. Di ba, sabi nga sa Acts 10:38, yung sinabi dyan na, healing all that were oppressed of the devil. Yung mga pinapagaling din ni Jesus o ng mga apostle, di ba? Lahat yun, kasi may mga inaalian sila ng demonyo, kaya talagang, pinapalayas lahat yun, yung mga demonyo na yun, para gumaling yung mga tao. Yan, kasi lahat ng sakit talaga, walang sakit na bigay ng Diyos, kundi siyang kaaway talaga ang gustong magkasakit tayo. Sabi dito, if God said it, He meant it. If He said it, it is true. If He said it, it works. Di ba? Kasi may mga taong nagsasabi na lalo na may mga Christian na, hindi, binigay talaga ni Lord tong sakit na to, blessing to. Kasi nung nagkasakit ako ng ganito, mas tumawag ako sa Kanya. Yun, kasi nungalingan yun na tinanggap mo na. Kasi pero totoo talaga, may makilala akong gano'n na sinabi nila, blessing tong sakit na to kasi ganyan-ganyan. Isip ko, hindi gusto ng Panginoon na may sakit ka. Pero sila, dahil tinanggap na nila yon, hindi na sila gagaling kasi inaccept na nga nila na, hindi talagang nilaan ni Lord na ganito ako kasi Yan, pero sabi dyan, God made me sick so He can help me. Di ba? Pero kung totoo yung sinabi niya na yon, hindi totoo yung sinabi ni Lord sa Acts 10:38 na talagang plano ng Panginoon gumaling yung bawat isa, di ba? At saka galing talaga sa kaaway.
Kaya sabi dito sa Bible, kung sinabi ni Lord na kalooban niyang gumaling ka, maniwala ka na kalooban niyang gumaling ka. Kailangan mo lang daw gawin is to have faith in His promises. Na paniwalaan natin yung promise ng Panginoon. Ito nga, di ba, sa Luke 13:16, makikita rin natin na may mga sakit talaga na satanic attack. Yung kagaya dito sa babaeng hindi siya makastraight. Di ba sabi diyan, whom Satan has kept bound for 18 long years. 18 years siyang hindi makatayo ng straight. 'Di ba? Pero pinalaya siya ni Jesus, 'di ba? Kasi ang sabi ni Jesus kasi ito binound to ni Satan. 'Di ba? May mga satanic attack talaga na mga sakit. Tapos sa Mark 9:25 naman, 'di ba yung may doon, merong pipi at bingi, pero nagko-convulsion siya, parang may suicidal spirit din na pinapatay yung bata, 'di ba? Na tinatapon siya sa ganto para mamatay siya. Pero sinabi ni Jesus, 'di ba? He rebuked the impure spirit. Pinalayas niya yung demonyo kasi demonyo talaga yung cause bakit may ganong sakit yung tao. Yan. Kaya naman, 'di ba, nung pinalayas ni Jesus, naging okay na yung lalaki na yon. At sabi nga dito, heaven gives divine health, 'di ba? Ang binibigay talaga ng Panginoon sa atin ay divine health. Sabi nga dito, 'di ba, na I believe in the mighty healing process that comes down from heaven because God loves us, Jesus Christ loves us, and the Holy Spirit loves us. Talagang dahil nga mahal tayo ng Panginoon, gusto niya talaga tayong gumaling, 'di ba? Kaya yung blood ni Jesus, dahil sa blood niya nakaka-receive tayo ng total healing, spirit, soul, and body. Kaya naman ano man yung diferensya, 'di ba, na pwede nating nararanasan, lahat 'yan kayang pagalingin ni Jesus. Kaya sabi rin dito, 'di ba, Jesus was anointed to remove Satan's works. Na talagang 'di ba? Kaya nga inanoint si Lord, 'di ba? Na yung sa verse ng Luke 4:18-19, 'di ba, yung yung may kanta nga rin tayo, 'di ba? He heals the broken-hearted and set the captives free. Yung verse na 'yan, pinadala talaga si Jesus para wasakin lahat ng mga gawa ng kaaway. Kasi ayun nga, 'di ba? Yan yung plano ng kaaway, 'di ba? To kill, to steal, and to destroy. Ayan, pero nung dumating si Jesus, wala na, kaya nang magsilayasan ng mga demonyo at mga sakit dahil kay Jesus. Kasi sabi rin dito, the Holy Spirit constrains the devil. Na dahil sa Holy Spirit, siya yung nagpipigil ng mga plano ng gawin ng demonyo. Kaya 'di ba, pag napupuspos yung isang tao, kaya yung mga naatin na natin mga revival, pag pinagpipray yung tao, lumalayas yung mga demonyo. Kasi yun talaga, yung Holy Spirit, yung kapuspusan, ayun yung talaga nagpipigil sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya lumalaya ang isang tao. Yung pa yan sinabi sa verse na yan, sa 2 Thessalonians 2:7. Tapos sabi rin, after Jesus' crucifixion and resurrection, His apostles carried on the ministry of deliverance and healing. Nung umakyat na si Jesus sa langit, 'di ba? Sinong pumalit na ng mga nagpapagaling na? Yung mga apostol na. Pero dahil wala na sila, syempre tayo na yung mga successor, 'di ba? Tayo na yung mga pumalit sa kanila na hindi natin, kunwari ngayon, 'di ba? Ang dami-dami mga minister na talagang nagpe-pray sa mga tao na lumaya, 'di ba? May mga deliverance ministry, healing ministry, mga revival. Kasi ayun, tayo na yung successor, na tayo na yung magpapatuloy na gawin 'yon. Na tayo naman yung mag-pray sa ibang mga tao na nang gumaling sila. Sabi nga, so who is to blame for man's sickness? Sino ba dapat sisihin kapag may sakit yung isang tao? Kasi sinasabi ng mga iba na si Lord, si Diyos yung nagbigay ng sakit na to. Kaya dahil kasi ganito ako, kaya binigyan ako ng Diyos ng sakit, ganon. Parang ganon yung sinasabi ng iba. Pero syempre hindi, di ba? Kagaya ng mga kaibigan ni Job, yung tatlo niyang friends na imbis na i-comfort siya, sinasabi, makasalanan ka, Job, may nagawa kang atraso, kaya nangyari yan sa'yo. Di ba? Sabi ni Job, wala nga. Araw-araw nga ako nagre-repent, nag-offering nga ako para lang mapatawad mga kasalanan ko. Hindi makasalanan ka, di mangyari sa'yo kung hindi ka di ba? Kaya yung parang mali sila sa bagay na yun, sa paninisi nila. Kasi sa John 9 din, yung meron dyan yung bulag, di ba? Pinanganak na siya ng bulag. Pero sabi ng mga tao, di ba, sino ba may kasalanan? Bakit bulag siya? Na pinanganak siyang bulag, yung magulang niya ba o siya o Sabi ni Jesus, di ba, hindi siya ang may kasalanan o yung magulang niya. Kundi nangyari ito para that the works of God should be made manifest in Him. Di ba? Para maluwalhati ang Diyos. Kaya may sakit, yung mga sakit ng ibang tao, hindi natin alam lagi yung reason. Sabi dito, the reason for sickness is not nearly as important as understanding that God is both able and willing to heal anyone, regardless of the cause for their sickness. Kahit na pang dahilan bakit nagkasakit yung tao, pero ang pinaka-importanting dapat nating maintindihan doon, ang Diyos kaya niya pagalingin kahit ano pa yung sakit, di ba? Kaya kasalanan man niya yon o ano man ang nangyari, basta yun, ang pinaka-importante, kaya ng Diyos pagalingin lahat. Meron kasing kwento nga dyan, yung merong mga members ng church na yung ka-member nila, nahulog doon sa hagdanan ata nung airplane ba?
Kaya na parang natapilok o sumakit yung paa, kaya nandun sa ospital. Tapos sabi ng mga ka-churchmate niya, sabi niya, sige na, aminin mo na anong kasalanan nagawa mo, ba't nangyari yan sa'yo? Parang grabe yung mga dumadalaw ng ospital, tapos gano'n sasabihin, di ba? Sabi niya, wala akong nagawang ano. Sabi niya, imposible. Paano mahuhulog ka ng ganyan at maaaksidente kung wala kang ginawa? Di ba? Kaya parang sabi nga doon na parang hindi natin inaano na maging ganun ka-judgmental naman yung mga members ng church, di ba? Kaya parang minsan tayo, pag kami, o kaya may mga ka-churchmate tayo, mga kapatiran kay Lord na nagkasakit, alam mo, tama na yung pag-ayoyosi mo. Alam mo, tama na yung paglalaro mo ng ganyan. Kaya ka nagkakasakit dahil ganito ka. O minsan, di ba, parang mas marunong pa nga tayo sa totoong nangyari, di ba? Mas marunong pa tayo sa Diyos. Kaya sabi nga dito, no one has been called to play God by telling people why they are sick. Di ba, wala naman talaga sa ating Diyos na, parang aarte tayong Diyos na alam natin ba't nagkasakit yung tao. Sabi daw dito, si Jesus, usually, hindi naman niya sinasabi dun sa pinapagaling niya na, ano ba nangyari? Sino ba may kasalanan? Ba't kami sakit? Di ba hindi tinatanong ni Jesus na gano'n? Kundi ang ginagawa lang ni Jesus, be healed, and made whole. Di ba? Hindi niya tinatanong, ano ba ginawa mo kasalanan? Nagrepent ka na? Ano, ganyan, di ba? Para makikita mo kay Jesus, alam niya, kahit ano pa yung, kung ano pa yung cause nung sakit, pinapagaling niya lang. Yan. Tapos sabi nga, di ba yung si first Adam, si Adan, dahil sa ginawa niyang pagsuway, di ba, o yung pagkain nga ng bunga, pumasok yung kasalanan at sakit sa mundo. Pero si Jesus, siya yung last Adam na nung pinako siya sa krus, kinuha niya lahat ng mga sakit at karamdaman. Di ba ano nangyari dun sa Tree of Life? Hindi na natin pwede lapitan yun, di ba? Kasi nga nagkasala yung tao. Pinagbawal na lapitan. Kasi alam nyo ba, healing pala yun. Yung mga dahon ng Tree of Life, healing siya. Pero ngayon, dahil sinara na, hindi na tayo makalapit. Di ba? Kaya nagkasakit yung mga tao. Pero salamat dahil sa cross ni Jesus, ito yung bago nating Tree of Life. Na lahat ng mga may sakit, pwedeng gumaling. Di ba? Sa paglapit lang at pagtitiwala sa ginawa ni Jesus. Tapos dito rin, di ba? Yung sa 1 Peter 2:24, di ba? Na alam natin, by Jesus' stripes, we are healed. Na ginawa ni Jesus lahat ng mga sakit at karamdaman. Doon sa mga latay niya, tiniis niya lahat yon para tayo magkaroon ng kagalingan. At 'di ba, ganun nga, lahat na magtitiwala sa ginawa ni Jesus sa krus, 'di ba? Na pwede mo sabihin sa sakit na 'to, lumayas kang sakit ka, wala ka ng lugar sa buhay ko, I'm tired of you. English, yung nakasabi niya, go, I'm tired of you, 'di ba? Na pagka yung mga sakit at karamdaman na yun, naniwala ka na kaya ni Jesus pagalingin, ikaw mismo magko-command, magiging matapang kang magsabi na lumayas kang sakit ka, ikaw bukol ka, lumayas ka, ikaw cancer ka, lumayas ka. Kasi kapag alam mo, ganun yung pananampalataya mo sa ginawa ni Jesus, na siya na yung kumuha ng sakit, di ba? Kaya, sabi daw, dapat yung spirit natin, yung maging king of our life. Hindi yung parang alam niyo yun, di ba kapag sinasabing, pag flesh, yung flesh natin yung nasusunod sa buhay natin, edi ang hina ng spirit. Di ba yun yung sinasabi sa Bible na magkalaban yung spirit tsaka yung flesh nga natin. Pero, kapag yung spirit daw natin laging strong in the Lord and in the power of His might, lagi natin pinapalakas yung espiritu natin. Ang nangyayari daw, sumusunod na lang yung buong katawan natin. Nagiging maayos tayo yung isip mo para mababaliw ka. Pero pag kinomand yan ng spirit mo, in Jesus' name, I have the mind of Christ. In Jesus' name, healthy ako. In Jesus' name, gagaling to. Ganyan. Diba? Kaya kapag ang isang tao, strong yung spirit niya, hindi siya madali ma-down o magkasakit. Kasi parang ayun nga, na-empower siya na alam niya, hindi, may magagawa ang Panginoon. Kaya diba, alam niya naman yung story sa pamilya namin na every time na may mga sakit at karamdaman, hindi sinusugod sa ospital o kaya hindi namin kilala si ganitong doktor ganito at doktor ganyan. Kundi alam talaga namin na mula noon pa man na yung Panginoon talaga nagpapagaling siya tsaka kinocommand talaga. Ikaw lumayas kang sakit at karamdaman ka, 'di ba? Ganon. Kaya kailangan talaga yun nga na buong-buo yung pagtitiwala natin sa ginawa ni Jesus. Kaya sabi nga dito, ito yung prayer, as a dominion person, I declare and decree sickness and disease and any symptom evicted from my life right now in Jesus' name, because Jesus bore my sicknesses and diseases and paid the price in full for me to walk in health and wholeness. Kalooban ng Diyos na healthy ka, mamuhay ka ng walang sakit kasi ayun yung plano ng Panginoon sa atin. Ngayon, number 2 naman, what is healing? Ayan, di ba alam na natin, di ba, na doon sa krus, ano talaga yun yung krus? Ano yan di ba? Tree of death yan. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, naging tree of life and blessing siya. Ayan, kaya sabi nga dito, yung mga leaves, di ba, nung tree na to, ito yung nagpapagaling. Ayan, at lahat ng mga bansa na ipipreach yung ginawa ni Jesus sa krus, ay makakatanggap ng kagalingan. Di ba? Kaya sabi, God in His mercy
has provided an adequate salvation for the three integral parts of triune man, spirit, soul, and body through Jesus Christ. Na wala naman tatayo, makinig kayo sa word of God. Yan. Ayan, igalang natin yung sinasabi ni Lord sa oras na to. Ayan, tapos yun nga na yung natin, yung body, soul, and spirit, di ba? Ano mang diferensya nung three parts na yon kay Jesus ay kaya niya i-heal lahat yun, di ba? Tapos sabi nga rin dito, the Bible must be the sole textbook for the subject of divine healing. Di ba maraming mga books ngayon na sinasabi ng mga gantong psychologists, psychiatrists, mga gantong iba't ibang klaseng doktor na mga parts ng katawan, di ba? Parang nagbibigay sila ng confusion kasi iba-iba yung mga sinasabi nila. Kunwari sabihin ng albularyo, ay magtimpla ka ng ganito, ay magdikdik ka ng ganyan. Di ba parang iba't iba, kunwari, makikinig ka sa YouTube nga lang o sa Google, iba yung sinasabi nila, kunwari may nararamdaman ka sa search mo yung sakit. Parang papakabayin ka, sinasabi mamamatay ka na doon sa Google. Di ba parang ganun, iba't iba yung opinion. Pero alam nyo ba, dapat talaga, alisin natin lahat ng mga confusion na gano'n. Yung Bible, ito yung gawin nating textbook lang about healing. Di ba wala nang iba? Kasi the Bible is the supreme court of the Christian faith. Di ba na wala nang ibang totoo talaga na pagmumula ng kagalingan, kundi yung Bible talaga. Ayan. Tapos sabi nga natin, di ba, the present day need for divine healing. Ngayon, di ba, alam ko, bawat isa sa inyo, may kilala kayong nasa ospital ngayon, meron kayong kilala na may sakit ngayon, meron tayong mga, di ba, parang nabalitaan na kaibigan, kapitbahay na ganito, ganyan. O kaya parang itong mga nakaraan din, may nakakakilala tayong mga kakamatay lang din ng kamag-anak. Parang ang dami ko narinig din na may umaten na mga burol, ganon. Parang talagang, makikita nyo na, many people in the world are sick. Ang dami talaga may sakit sa oras na to. Ayan, kaya sinashare ko rin sa inyo to kasi, lalo na, di ba, magkakaroon na nga tayo ng campus prayer meeting. Gusto ko magmula ngayon talaga, matuto na kayong mag-minister. Kunwari, kailangan natin na maraming magpe-pray sa may sakit. Kailangan ready na tayo na, hindi, kasi yung sakit, hindi lang siya physical. Meron ding mga sakit, di ba, na may sakit sa isip, lalo na maraming kabataan ngayon na, parang ang daming parang nagiging baliw na ng mga, dahil sa kaka-cellphone, o kaya kaka-games, gano'n. Tsaka emotional, ang dami rin mga, ngayon, emotional masyado, di ba, na parang feeling nila, papakamatay na sila sa sobrang lungkot. Parang yun na lang, kailangan talaga tayong mga nandito sa church, maging strong na talaga tayo kasi ang dami-daming mga tao, naisip nyo ba, ang dami-dami talagang mga kailangan natin ipag-pray, lalo na sa mga nagka-campus, di ba, na marami talagang kahit yung mga bata, di ba, lahat ng mga maliliit na bata, dapat pinagpipray din natin na sila ma-deliver sila, ganun. Kaya dapat lahat tayo dito, maging, gawin na tayo ni Lord na strong kasi kailangan, di ba, sabi nga, kailangan maging healed ka muna para makapagpagaling ka. Hindi yung dugo-dugo yung kamay mo, tas na ikaw yung nagbebetadine dun sa may sugat. Di ba, kailangan talaga ikaw mismo maging magaling tayong lahat, di ba, na i-healed tayo ni Lord sa body, soul, and spirit. Pero yun nga, di ba, ngayon, ang dami-dami talagang mga doktor, ospital, ang dami ng ospital, di ba, pero ba't ganun? Ang dami pa rin may sakit. Wala kang masasabi na, ay, sarado po yung ospital ngayon. Bakit po? Wala nang may sakit. Lahat gumaling na po. Di ba, parang sana longing ka na may ganun na ospital na magsabi, wala nang may sakit. Pero hindi talaga pagkadaanan mo, puno daw doon, puno dyan, wala na silang Kaya parang grabe talaga, di ba? Kaya kahit na nagiging high-tech yung mundo, grabe pa rin ang dami ng sakit. Kasi nga, sickness is a spiritual phenomenon. And we need to deal with it on that basis na magagaling lang sila kapag natagpuan nila si Jesus. Kasi si Jesus lang talaga yung solusyon sa lahat ng mga sakit at karamdaman. And sabi nga, people in the world are confused. Parang yung mga tao, hindi nila alam, magtitiwala ba kami sa sa mga doktor na to, sa kutsilyo niya, na magtitiwala ba kami sa mga psychiatrist, sa mga pinapayo sa amin nito, maniniwala ba kami sa talagang ganyan-ganyan, parang yun, yun diba, or simply, trust Jesus, diba, na nalilito sila, kailangan nila makilala na si Jesus nga yun talagang nagpapagaling. Ayan, parang ayun din, diba, parang nung nandun nga rin tayo sa Las Piñas, parang sinasabi, diba alam nyo na yun matagal na, alam nyo mahal kayo na ako rin, hindi ko gugustuhin na, kaya matagal na akong Christian, diba, pero ang encounter ko talaga ng love ng Panginoon, yung high school ako. Hindi yun, hindi siya preaching or ang naranasan ko yung love ni Lord habang kumakanta kami noon. Naalala ko sa mission house. Tapos yung, hindi ko na makanta yung kanta kasi biglang naramdaman ko mahal na mahal pala. Ay, ayun pala, tinuro pala OPM yun. OPM ko na, doon ako iyak na naramdaman ko yung love ni Lord. Yung tinuro yung krus. Di ba every time na tinuturo yung krus, yung ginawa ni Jesus, nakikita mo, parang wala nang kailangan gawing patunay para sabihing mahal ka ng Diyos. Kaya doon parang lahat ng mga
kakulangan ng love na nararamdaman ko, yung nalaman ko yung ganun pala ako kamahal ni Lord dun sa krus. Tapos kumakanta kami doon tungkol sa mga cross din. Tapos hindi ko na basta sobrang hindi ko na makanta yung kanta kasi iyak ako ng iyak na ganun na pala ako kamahal ng Panginoon. Una talaga, di ba? Kaya natin nalamang mahal tayo ng Diyos doon sa krus talaga. Ayun talaga yung una. Tsaka nung salvation, bakit mo tinanggap si Lord? Dahil nga sinabi sa'yo mahal ka niya. Kaya yun nga, kaya yun talaga, ang dami talagang nahihil ng, di ba, ng love ng Panginoon sa atin. Not only can people be sick in their spirits, but they can also be sick in their souls. Di ba, yung minds, will and emotions. Yan, di ba, pwedeng, yung katabi mo, pwedeng ngumingiti-ngiti sa'yo yan. Pero, di ba, parang deep inside, meron pala siyang something na hindi sinasabi. Meron akong mga ganong nadidis. Pagka yung tao, kahit ngumingiti siya, alam kong di siya okay. O kaya pagpasok niya pa lang ng church, alam ko hindi okay ito. Parang nakikita ko agad na, basta ganon. Parang mula noon talaga, dahil sa tangs ako ng tangs, mula na nagpray ako noon, mula nag-start ako lagi ako oras-oras mga nagtatangs. Biglang naging sharp yung discernment ko na parang, alam ko pag hindi okay yung tao. Kahit na magpanggap pa yung mukha na okay siya, pero alam ko talaga ganun. Kasi di ba, a person who is sick in his mind can be healed just like a person who is sick in his toe. If God is God, He can heal you, whether it's your spirit, your soul, or your body. Pero yun, yung pakakatandaan natin na lahat yan kaya pagaling ni Lord. And tapos, di ba alam niyo may mga tao rin discouraged? Yung parang crush na crush yung spirit nila na parang nahihirapan sila na hindi nila alam gagawin. Ine-encourage mo lang sila, pero alam mo, but only God can do the healing. Kunwari, may mga tao akong inaano ngayon na, yung parang yun nga, kahit sa mga kapatid din, di ba, na alam mo na, ang magagawa mo lang, encourage sila na magpatuloy, pero hindi encourage ko talaga yung makakapag-heal sa kanila, kundi yung touch talaga ng Panginoon. Kaya di ba alam natin na just one touch from Him and we will never be the same again. Na yun nga, mula nga rin talaga yung sa love ng Panginoon, dun talaga ako na-heal din, na parang gano'n. Tapos yun nga, sabi din dito, sickness is a form of limited death. Kapag may konti lang na may sakit sa part ng katawan nyo, sa soul nyo o spirit, yung part na yon ay parang dead at kailangan nun ma-resurrect. Sabi nga, Christ is that resurrection. He is the only one who can do the healing. Wala na ibang makakapagpagaling nun kundi ang Panginoon lang. At sabi nga ngayon, millions of people are in pain at this very moment. Ang dami ngayon, pwedeng nasa ospital, nasa mga bahay, o grabing sumisigaw sila sa sakit ngayon. O kahit mga kapamilya nyo, baka meron din kayong kilala na may sakit na kailangan ipag-pray. Sabi nga, disease is ravaging the bodies of the old and young, rich and poor. Diba? Mayaman, mahirap, edukado o hindi, anumang posisyon niya, pero pwede magkasakit kahit sino, diba? Pero Jesus is the master physician and He can heal every kind of disease known among men. Kaya praise God dahil kilala natin si Jesus. Ayun nga lang yung mga description ng healing, diba? Healing is divine intervention. Ang totoong healing talaga, 100% si Lord talaga yun. And sunod, healing is the recovery from an abnormal physical or emotional aberration. Yung lahat ng abnormal, hindi normal to pero ayun, na si Lord yung magbibigay, para maging normal yan, kailangan ng healing. Healing is a recovery from some kind of sickness or weakness, kahinaan o sakit yan. Healing is a cure from pain or disability. Yun yung mga nararamdaman nating sakit. At yung disability, yung hindi mo magawa to, pero dapat nagagawa mo. And healing is a restoration to health. Yan, number 3 naman tayo, biblical reasons for illness. Ito na, Bible na mismo nagpaliwanag nito, hindi na natin kailangan i-judge yung mga kapatid natin. Alam, kaya ka nagkaganyan kasi ganito. Yan, ito biblical talagang reasons, bakit nagkakasakit yung tao. Kaya masabi dito, obedience to the full counsel of God's word will alert you. Hindi ka maiisa ng demonyo kung susunod ka talaga sa sinasabi ng Bible. Kasi magkakasakit ang mga tao dahil pag may hindi sila nasunod, di ba? Sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi nga, the light of the word in you will drive out Satan's darkness. Yan. Kaya una, isang reason bakit nagkakasakit ang tao, disrespect for God and or His anointed. Yan. Ito, di ba, alam nyo ba to, kaya ako minsan, kahit namin bawa, itong mga minister na to, may mga, di ba wala naman perfect talagang mga minister o mga pastor, mga missionary, evangelist, mga kahit kilala natin sikat o hindi. Wala naman talagang perfect sa kanila. Meron talaga tayong, kung gusto mong pumuna ng mga minister, meron talaga, o mga pastor, lalo na, mga pastor, dahil lagi-lagi mo nakikita. Pero ako din, nung nalaman ko nga yung ganito, na naging maingat ako, pastor pa rin yun, shut up na lang tayo. Diba? Kasi pagka ito, lalo na kapag ang minister na yon na, kunwari, tinitira, talaga, yun parang sinisiraan, yung anointed na minister,
Eh kung yung, ano na yun, kunwari, pastor, yung pastor na yun, mahal talaga niya yung miyembro, mahal niya talaga ang Diyos, hindi yun gaganti sa'yo. Kapag kinanti mo yun, Diyos gaganti para sa pastor na yun. Kaya kailangan, wag tayo basta-basta, uy, pastor yan. Pero nakikibuloy pastor din si Quibble. Pero, depende naman kasi, di ba, you will know it by their fruits. Di ba, makikita, kung talaga, ay talagang lingkod ng Diyos to, nagtuturo ng salita ng Diyos yun ng katotohanan. Tapos, siniraan mo, parang mo, ganun. May balik yan. Di ba kinento ko na rin sa iyo dati yan? Sila mama at papa, ang daming umatak sa kanila. Pero sila mama, hindi sabi mama at papa, wag niyong gantihan, hiyaan niyo lang ang Diyos. Pero sa dulo, after ng mga ilang years, nagsorry sila kay papa at mama kasi ang dami nangyari sa buhay nila. Talagang sunod-sunod daw na talagang dagok ng buhay. Kasi pag hindi gaganti yon, yung lingkod ng Diyos na yon, Diyos na yung gaganti sa kanila. Kagaya kay Moses, di ba, sa Numbers 21:6-9, sabi ng mga tao, yung tinutuklaw-tuklaw na sila ng ahas dahil na sila, di ba, nagkaroon ng plague. Sabi nila, patawarin nyo kami, nagkasala kami sa Diyos, tsaka sa inyo, Moses, kasi ang dami namin sinabi sa inyo, dami namin pinagsasabi. Di ba, kaya yun nga, di ba, nakita nyo dyan na delikado basta mag-comment sa mga anointed na mga minister. Lalo na kung talagang, tapat sa Panginoon yan. Diyos na yung bahala. Ang naisip ko rin yung na-offend yung angel nun. Kasi di ba may ganun din sa Bible, pag na-offend yung angel, siya hahataw dun sa hindi ka titigil Yan, nanggigigil yung angel. Kasi parang wala kang respeto, ganon. Kaya yung angel na yung bumabatok, di ba? Kaya ayun, napaparusahan. Kaya maingat tayo sa mga ganong bagay. Kaya yung iba nagkakasakit or yan, di ba? May iba't ibang mga dagok nga ng buhay na naranasan. Pangalawa, wrong activities and habits can be an open door to sickness and disease. Yan, di ba? Pwedeng maging open door yung mga sakit kapag halimbawa, improper diet, kain ka ng soft drinks ka ng soft drinks, di ayan, namatay sa ganitong di ba yung sa, tawag dyan, yung nagkakaroon ng mga, kidney stones, tsaka mga nahirapan nagkakaroon ng mga problem sa mga pag-ihi, ganun. Tapos yung mga improper diet, burger ng burger, Jollibee everyday, ganun. Kaya dahil sa mga pagpa-fast food na ganyan, yan, mayroon din akong kakilala nakita ko sa Facebook na, dahil nga daw lagi siya weekly, siya, fast food. Yun, sakit siya. Santambak na gamot yung pinost niya na iniinom daw niya para gumaling siya. Kaya sabi niya nga daw, second life na niya. Kaya yun, parang dahil sa mga ganun din na mga improper na mga kain ka ng ganito, hindi ka nag-iingat, isaw ka ng isaw, di ba? Ang dumi-dumi talaga ng isaw. Yan, di ba yung isaw kasi intestine natin yun. Parang kumbaga intestine mo, labasan ng ng dumi. Ayun yung isaw. Parang kumbaga, imaginein mo yun. Na nandun lahat ng dumi. Baboy pa nga lang madumi na tapos yung isaw pa. Labasan pa ng dumi. Yan. Kaya yung parang mga ganun. At mga, kapag kapag super pagod, yung hindi ka na nagpapahinga, todo aral, todo, Kahit nga may pastor din ako nalaman ganun. Kaya naisip ko, ayoko maging ganun. Meron kasi pastor, sobra siyang nagpagod. Kasi nagpatayo sila ng church building. Parang tagal niyang pangarap yun, tsaka answered prayer na napatayo na nila yung building nila, tagal niyang ineportan yun. Tapos alam niyo, nung araw na nung unang linggo na gagamitin nila yung church building, namatay yung pastor. Dahil nagpagod ng sobra, ang daming meeting, ang daming inasikaso para dun sa ng building. Parang sa isip ko, kailangan ng wisdom talaga. Hindi pwedeng sipag-sipag ka ng todo kay Lord, pero patay ka na, di ba? Alam niyo ba, unang service daw nung church building, yung funeral ng pastor. Dahil nga nagpagod siya. Kaya yung mga ganong mga bagay, dapat talaga balance na nasipag tayo kay Lord, pero wala baka naman aatakihin ka na outreach, di ba? Parang depende rin kung hindi na talaga okay pakiramdam mo. Kailangan mo na magpahinga kapag ganun. At yun din yung mga over din ng worry tsaka fear. Tsaka bukod pa rin dyan yung mga open door na mga activities natin na may mga transferring ng spirit sa mga demonic na mga ginagawa natin. May demonic kang napanood o demonic na ganyan. Na dahil nanood ka ng horror, nagkaroon ng fear, di ba? Yan, nagkaroon ng sakit, di ba? Kaya may mga ganun din mga bagay. Pero di ba yun nga, na lahat ng yan, kailangan din ng wisdom sa buhay natin. Para tumagal ka, may wisdom din dapat. Number 3, some sicknesses and diseases are hereditary. Di ba ito yung sinasabi natin na, kasi namatay yung tito niya sa gantong sakit, kaya ganun din yung sakit niya. Pero hindi, di ba, tayo nang nalaman natin yung tungkol kay Jesus, lahat ng mga generational na mga sakit, kinakat na natin yun. Hindi na tayo mamamatay sa ganun kasi kay Jesus na tayo, pinagaling niya na tayo.
Kaya ang pinaka-importante, huwag niyo isipin na ganun yung sakit ni tito, tita, ni nanay, ni lola. Huwag mo i-claim yon kasi iba ka na dahil na kay Jesus ka. Hindi na yung dadaloy sa'yo. Kaya sabi nga, let Jesus Christ take care of it because He is abundantly able to heal you. Yan. That's number 4. Some sicknesses and diseases are directly related to satanic operation. May mga sakit na talagang hindi mo maintindihan. Yung may sabi nga daw, may inatreach kasi kami dati, yung ano daw, yung anak niya ba, o ano, lumalabas sa tiyan yung ano, mga ipis, ganyan yan, di ba iba na yon. Ayun yung, ano na yun, kinulang, di ba? Yung lumalabas mga ano daw, palaka. Yung parang, hindi normal na ano yan, di ba? Alam mo na kinukulam. May mga ganyan na satanic operation talaga. Kasi, wala, bakit nagkaganon yung ano? May mga nangyayari talagang kakaibang hindi maipaliwanag. Na kahit dalhin sa doktor, matatakot lang yung doktor. Kasi hindi nila maintindihan. Kasi nga, satanic operation yung ganyan. May mga, totoo talaga yung mga kulang. Na, ayun nga, na talagang power lang ng Panginoon pwede makapagtigil sa ganito. Yan. Kaya, ayun nga, marami sa medical science daw na hindi nila maintindihan paano mapapagaling ang isang sakit. Kasi spiritual yung sakit. Kapag spiritual yan, lalo na mga kulam-kulam yan, blood ni Jesus, ang power ng Holy Spirit, ang pwede lang makapag-cut ng bagay na yun. Tapos number 5, sickness can be caused by transgression. Yan, meron naman nagkakasakit dahil sa kasalanan talaga. Yan, na dahil nagre-rebelde sa harap ng Panginoon, di ba yan? At alam niyo sa Bible yung nagkaroon ng mga plague. Dahil di ba ang tigas kasi ng ulo ni Pharaoh, ganun. At saka yung may mga Israelita na ang tigas talaga ng ulo. Nagre-rebelde talaga. Kaya yun, nagkakasakit sila. Tapos number 6, sickness and disease can be caused by covetousness. Ito naman yung sinasabi sa Malakay 3:8-9, di ba yung ninanakawan mo ang Diyos, ganyan. Di ba sabi sa Malakay na kapag nag-tithes ka, sasawayin yung devourer, yung magnanakaw ng mga blessing mo. Kaya sabi dyan, di ba kapag yung ano, di ba, yung mga iba, ayoko mag-tithes. Pero ang nangyayari, yung pera na sinisave nila na hindi nila binigay sa tithes, ipambibili nila ng mga biogesic, ng mga kung ano-anong tawag ng mga gamot, ipangpapacheck up nila. Kasi mapupunta sa sakit yung mga ganun. Yung sinatawag na devourer, yung magnanakaw ng blessing mo. Ilalaan, mapupunta yan sa may mga gantong aksidente, may nagkasakit na ganyan, magkakautang na ganyan. Dahil yun doon, kaya ayun nga, may mga mga nagkakasakit na gano'n na sana binigay na lang nila yung kay Lord, hindi yung pinambayad pa nila sa ospital, di ba? Tapos yun nga, kasi sa 1 Timothy 6:10 din, yung love of money, di ba, ayan, yung sabi dyan, na magkakaroon na maraming griefs. Yung parang dahil sa love of money, ang daming mga griefs na mga pagsisisihan nila. Kaya yun, yung isang part din yun. Tapos number 7, immorality is an open door to sickness and disease. Ayan, kaya nagkakaroon din ng sakit ay dahil nga sa immoralidad. Kaya nga di ba ang gusto ng Diyos, isa lang asawa. Kasi pag isa lang yung asawa, edi mas mape-prevent sila na hindi magkasakit. Kasi kapag kunwari yung mga maraming babae, di ba yung lalaki na maraming babae, naku, ang dami ng mga sakit na nakuha nun. Kaya nga di ba may mga AIDS sa mga ano pangal, ay yung ang AIDS talaga nakuha yan sa lalaki-lalaki, babae-babae. Doon talaga nagsimula yan. Tapos ngayon, yung lalaki na yun, halimbawa, dati bading siya, biglang naglalaki na siya, tapos papatol siya sa babae, yung AIDS niya, mapupunta na rin doon sa babae. Kaya may AIDS na sila, pati yung anak nila may AIDS na rin. Kaya ganun yung nagiging cause. Kaya talaga makikita mo dyan, ano talaga yung plano ni Lord? Isa lang yung asawa, tapos babae at lalaki lang. Kasi sakit ang dudulot talaga ng mga ganyan. Kahit sabihin nilang love wins. Pero pag may sakit na, sino nanalo? Di ba? Lahat sila mamamatay dun sa pati mga anak, ganyan. Kaya wala. Hanggang sa, ang dami kong kilala din na ganito, yung parang sa mga balita, mga sa TVs na yun na hindi na matanggal-tanggal. Kaya yun yung ang mahirap doon, walang gamot, di ba, sa mga ganito. Kaya mahalaga talaga sumunod sa Panginoon. That's number 8, unforgiveness and resentment are open doors for sickness and disease. At yun din, di ba, pagka masama kasi ang loob ng isang tao, siyempre sa puso yun, di ba? Sama ng loob mo Pagka masama ang loob, yung spirit mo na rin, soul, apektado, hanggang sa nagiging nangihina na yung katawan at nagkakasakit, di ba, yung tao. Kaya ganun din, di ba, at pag hindi tayo nagpatawad, di rin tayo papatawarin ni Lord. Kaya yung blessing ng Panginoon, hindi kunwari nagpe-pray ka, Lord, pagalingin mo na ako, pero dahil ayaw mo magpatawad, hindi dumadating yung healing, kasi nga, merong hindi pagpapatawad. That's number 9, fear is an open door for sickness and disease to walk into your life. Yan yung takot din, yung takot ka sa ganito, takot sa ganyan. Yung parang marami kang pinapangambahan sa bukas, sa paano yung ganito, paano ganyan.
Yung fear na yun, pati na nga rin pag nanood ka nga ng horror, tumalon sa'yo yung spirit ng fear. Di ba yun, nagkakaroon ka ng hihina ka. Tapos, sino sa inyo yung naranasan yung may report kayo bukas? Tapos parang feeling mo nilalagnat ako, ma'am. Parang di ko po ano. Yung parang, basta pag meron ka bukas interview mo, bukas may importanteng gagawin na haharap ka sa maraming tao, yung feeling mo nilalagnat ka, sakit na ulo mo, nahihilo ka. Pero totoo talaga, fear yun, di ba natatakot ka kasi. Di ba meron nga ako sa inyo, pag ina-assign ko siya mag-preach, nalalagnat siya. Kasi nga, di ba, fear yan eh, natatakot ka kasi, ano, kaya ganyan, magiging okay kaya. Yan, dahil yan, kaya parang sumasama pakiramdam natin. Di ba kaya, pag may dahilan tayo, sabihin natin, ma, hindi ako papasok. Di ba kasi may tinakatakutan ka. Yun, tas yun nga. Tas number 10, the worship of idols can bring human illness. Di ba sinasabi ko na to sa inyo, sinabi na rin sa atin to nila, sino ba yung ex-satanist, di ba? Si John Ramirez, na lahat ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagkakaroon ng ganito, poverty tsaka sickness. Lahat ng mga bahay na sumasamba sa rebulto, lagi doon na merong poverty. Nahihirap sila sa ganito, laging kulang sa ganyan. Tapos may mga sakit, yung parang hindi na gumaling-galing yung pilay na ganyan, yung gantong sakit na ganyan. Ganon sa bawat, kaya nga yung mga bahay nyo, kung may rebulto, pag-pray nyo talaga na mawala yun. Tsaka masave yung pamilya nyo. Kasi hanggat nandun, may bandage ng idolatry talaga, may poverty and sickness. Lagi sa mga ganong bahay. Kaya tingnan nyo dito sa Pilipinas, poverty, di ba? Yung kitang-kita nyo. Kasi maraming mga, kahit nasunugan na nga, nililigtas pa rin yung Santo Niño. Ganon. Kasi, kaya tinumam, ang grabe talaga yung poverty sa Pilipinas dahil hanggat hindi mawawala yung idolatry, may ganon. Tsaka yung mga sakit, karamdaman, di ba? Kaya kailangan natin ipanalangin mabuti yung ganyan. Yan. Tapos yung rin na, ito ang weird nga. Kasi di ba may mga kilala ko na sumasamba, idol nila yung mga K-pop, ganon. As in, mga albums, pictures, ganyan, mga music. Kuma-attend pa ng concert. Pero ang weird, kasi may mga kilala ko na nagkasakit, yung iba nga namatay pa. Hindi ko alam kung ganon nga ba dahil pag-worship ng idol ba ay, yun nga, nagbibring talaga ng human illness. Tapos di ba ang reason din pala, ba't nagkakasakit yung sumasamba sa rebulto? Kasi, kunwari, pipe yun, di ba? Hindi nga magbubuka bibig nun. Kaya nagiging, pipe rin, bulag. Hindi naman na tayo nakikita ng rebulto. Nabubulag din yung o kaya pilay, hindi naman nakakalakad yun. Nagiging ganun. Parang, kung ano yung sinasamba nila, nagiging ganun sila. Kaya yun, kaya kailangan talaga pag-pray natin yung mga idolatry na yan, kung sa pamilya din, matanggal lahat yun. Tapos, 11, the wrong use of communion can be an open door for sickness and disease to come into your life. Lalo na kapag first Sunday talaga. Kung may mga dala kayong bago, yung first time lang nila makasimba, parang nyo na sila na pag sa communion nga pala, di ba? Ay parang dapat kasi bago ka mag-communion, tinanggap mo na si Jesus sa puso mo. Kaya tingnan nyo, may time kasi na first Sunday, ang dami natin. Pagka second Sunday, may mga wala na iba. Hindi natin alam, baka may nagkasakit ba doon? Dahil, parang kung tinik nila yung communion na meron silang unforgiveness, tinik nila yung communion na meron silang parang wala lang sa kanila yun, o kaya hindi pa nila tinanggap si Jesus, magdudulot sa kanila ng sakit yun. Kagaya ng sinasabi sa 1 Corinthians 11:30-32. Kaya marami daw may mga masakit kasi hindi rin, yung part din na hindi nila inaayos yung pag-take ng communion. Kaya di ba tayo, bago tayo mag-communion, nagre-repent tayo, Lord, sorry po sa mga kasalanan ko, linisin mo po puso ko, ganyan, di ba? Talagang seryoso ka kapag ka magka-communion. Kasi yun nga, pwedeng magkasakit ka kapag di okay puso mo nang tinake mo yan. Tapos, ito nga rin, di ba? Ito yung confession din. I attend to God's Word daily by reading, studying, meditating upon it, and obeying it, for it is life and health to me in spirit, soul, and body. I have been redeemed from the curse of the law, so I can walk in the newness of life and bring heaven to earth in my life and in the lives of others who will believe and receive Jesus Christ in their hearts and lives. Di ba? Kaya, sa atin pa rin ang healing. Tapos number 4, the healing covenant. Yan, tandaan nyo, nung na-born again kayo, tinanggap nyo si Jesus sa puso nyo, meron na kayong covenant at agreement with God. Yung parang, alam niyo yung nagkamayan. Kunwari, pag nagkamay kayo, okay, bibilin ko na po lupa nyo. Okay po, ipapakasal ko na yung anak ko sa anak mo. May agreement na kayo, di ba? Ganyan, ibig sabihin talagang may pangako na sa bawat isa. Sabi nga, ang ibig sabihin itong healing covenant na to, ibig sabihin sinabi ni Lord, dahil ako na ay Diyos mo, ako ay Savior mo, magiging healer ako sa'yo. Anytime na magkasakit ka, gagaling ka. Ganon yung ibig sabihin nun. Na completely sinasabi ni Lord sa'yo, lahat ng meron ako sa'yo. Kaya naman, kung may sakit ka rin, ako ang Jehovah Rapha mo,
lagi kang gagaling. Di ba? Kaya, huwag nyo isipin na parang pag may sakit na darating sa inyo na wala nang, parang wala nang pag-asa. Kasi, meron kayong healing covenant na anytime na anumang maramdaman nyo, papagalingin kayo ng Panginoon. Healing and divine life are part of your inheritance in this life through Jesus Christ. Di ba? Kaya, napaka-blaking blessing na malaman nyo to. At sunod, di ba, tandaan nyo na He is the Lord that heals you. God could have healed once. Di ba pwede naman si Lord magpagaling lang isang beses o kaya minsan-minsan lang. But instead, He bound Himself by His own word. Sinabi ni Lord, hindi. Every time na magkasakit ka, papagalingin kita. Di ba? Ganun ang covenant niya sa atin na faithful siya na papagalingin ang lahat ng sakit at karamdaman ng mga anak niya. Di ba? Kaya praise God. At Jehovah Rapha is one of the great distinctive, redemptive names of God. It reveals His healing nature, His integrity, and His personality. Di ba? Kaya isa talaga yan sa pangalan ng Diyos. Hindi mo yan matatanggal sa Kanya. Other areas of responsibility we are to fulfill in the healing covenant include, meron din tayong parts sa covenant na to. Siyempre, may tutupad ang Panginoon, di ba? Pero tayo rin, meron din tayong part na mga dapat tuparin. Ano yon? 1, confessing our faults one to another. Yan. Ibig sabihin, kung gusto mo rin gumaling, di ba? Siyempre, may gagawin ka rin mga hakbang, kagaya ng magsasorihan ka. Kunwari, may tagal na ng sama ng loob mo na yan. Iano mo na yan, iaminin mo na mag-pray kayo together, di ba? After nyo sorry talaga, na-hurt ako sa ganyan, tagal ko na talagang tinago yung ganito, pero ngayon, nire-release ko na sarili ko, ganyan. Hanggang mag-pray kayo, hanggang sa ayun, di ba? Alam niyo yung ganong feeling na nung nagbati kayo, ang sarap talaga sa pakiramdam na ang luwag talaga, lumuwag na. Wala ka nang nararamdaman na, mo yun. Kasi may mga ganun din ako naisip ko, Lord, dead man na, okay na, wala na naman po yun. Pero may mga time pa rin na nire-remind sa akin ni Lord gano'n. Hanggang sa yun, sumunod na nga ako na chinat ko, gano'n. Dati pa yun. Tapos yun, parang alam mo yun, ngayon wala nang nagbabother sa isip ko o sa damdamin ko. Alam ko na okay na. Kaya may mga gano'n, kailangan talaga may mga kinoconfess tayo para walang maging hindrance sa health natin, gano'n. Tapos pangalawa, forgiving, having no resentment or guilt. Ayun nga, ikaw naman ang pagpapatawad, yung nire-release mo yung tao. Yan, kasi sa Matthew 18:5, if your brother or sister sins, go and point out their fault just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. Yan, parang nire-release mo, wala na yun. Kaya habang hinaano mo na pinatawad mo na ngayon, nagiging okay ka, tsaka walang nagiging hindrance din sa sa kagalingan mo. Number 3, loving God before men. Diba? Sa Isaiah 59:1-2, diba yung ang nagpapahadlang talaga ng mga sagot sa panalangin natin, yung dahil sa kasalanan, na talagang tayo, huwag tayong mahiya na talagang ipakita na mahal natin ng Diyos, di ba? At sumusunod tayo sa Kanya before men, o kaya, syempre, unang-una rin ang Panginoon, bago din ang iba. That's number 4, confessing the sins of your nation. O, syempre, confessing din ng sarili nating kasalanan bago yung bansa natin. Di ba? Na yun tayo, yung kasi nga, di ba, yung sabi niya sa anong Chronicles ba to? Chronicles. Ayan, na yung pagka inihingi natin ng tawad yun, papatawarin tayo ng Panginoon. Ganun din, syempre, sa mga kasalanan natin, na pag nag-sorry ka na kay Lord, nag-repent ka na, yung kagalingan mo, ang bilis, di ba? Kapag may sakit din ako, ganun kasi yung ginagawa ko talaga, Lord, sorry, alam ko may kasalanan ako, kaya nangyari to. Ako talaga, basta ganun agad yung iniisip ko, kasi totoo na Lord, sorry kung ganito yung nararamdaman ko, kasi siguro ganyan-ganyan, sobra-sobra na yung mga ganito ko. Pagtas ko mag-repent, ayun, gumagaling na ako. Kasi ganun talaga, minsan may mga paparamdam sa'yo yung mga ganyan para maalala mo na nagkulang ka na sa ganito, sumobra ka na sa ganyan. Yun. Ganon din sa bansa natin, di ba? Panalangin natin, ibihingi natin ng tawad din yung idolatry ng bansa, yung mga, mga kasalanan na nakikita natin sa buong bansa, Lord, yung mga paggaganto, ganyan-ganyan. Yan, para i-bless din yung bansa natin. Kasi ito, may 3 lang dito. The covenant embodies 3 main objectives. Tandaan nyo lang yung covenant na yun. Una, when a person is sick, pwede siyang magkaroon ng divine healing, di ba? Na tayo, alam natin, meron tayong divine healing through the proper spiritual channels. Hindi yung gagaling ka dahil sa nagpaano ka, yung parang mga yung mga albularyo, hindi gano'n, hindi proper channel yun, ha? Yung proper spiritual channel, ibig sabihin yun talagang sa kaparaan ng Diyos. Kasi na kulang sa gano'n, kaya yun yung way para ma-heal sila. Di ba kagaya ng baliw? Yung baliw na yun, nung sinabi ni Lord, ikis mo yung baliw. Nung kinis niya, biglang gumaling. Yung pala, kasi naalala niya bago siya mabaliw, yung, yung kiss ng nanay niya yung talagang nawala. Yung parang, na-miss niya kasi nawala mama niya.
Kaya yung parang may mga ganong mga kaparaan. Dahil pag hinil ka ni Lord, ikaw naman yung mag-heal. Kaya nga kayo nakaranas ng healing para kayo naman mag-heal. Number 2, yung the second covering greater miracles is divine health. It is more wonderful for plagues not to come near your dwelling. Pinakamaganda pa rin, yung hindi lalapit sa inyo yung, ano yun? Yung plague o yung sakit. Di ba yun pa rin yung faith natin na Psalms 91? Mas maganda pa rin, hindi lalapit sa yung sakit, di ba? Dahil nga, ganun, strong tayo sa spirit natin. Number 3, and third, divine life, the union of soul and spirit between God and man. Pag okay yung relasyon mo kay Lord, yan, magiging recipient ka of God's life and nature. Yan. Tapos sunod naman, tandaan nyo rin na God never retrogresses. Hindi si Lord yung parang pa-backwards. Yan, ibig sabihin nito, we are not living on the leftovers of yesterday's feast. Kunwari, Lord, grabe, ganito yung mga ginawa mong pagpapagaling dati. O ganito mo pinagaling yung lola ko, yung nanay ko, tatay ko, ganyan. Alam nyo ba, hindi lang kayang gawin ni Lord sa inyo yun, kundi lalampasan niya pa yung pagpapagaling niya sa lola mo. Kasi si Lord hindi siya nagre-retrogress. Hindi cannot go backwards. Ang healing ng Panginoon, nagpa-progress pa. Diba? Mamamangha ka pa kung sa anong pang kaparaanan kanya kayang pagalingin. So, yung tandaan nyo, yung healing ni Lord, hindi lang isang bagay. Di ba tandaan nyo, si Jesus nung nagpagaling siya, meron siyang nilagyan ng putik. Lahat ba ng bulag nilagyan niya ng putik? Hindi, di ba? May isa lang na ganun ginawa niya. Meron naman isa, di ba sinabi niya, makakita ka. Ganun. O yung sa para meron din siyang nilagyan ng pinasok niya ng na ganyan sa tenga, di ba? Nang nakarinig. Tapos may iba naman, yung sa may ketong, pinaligo niya. Di ba? May mga iba-ibang kaparaanan si Lord. Kaya, wag kayong may extreme din na sa yakap lang kayo gagaling. Lahat na lang yayakapin mo, feeling mo yun lang yung healing. Di ba? Hindi lahat ganun. Kundi may iba nga nakikinig lang ng message, gumaling na. Lumayas na yung demonyo nung kumanta lang ng ganito. Maraming paraan si Lord sa mga ganong bagay. Tapos sabi nga yan, di ba? Di mo sa Matthew 8:17, Christ Himself took our infirmities and bear our sicknesses. Pero may mga tao talaga rin na yung parang, sabi, hindi basta yun, si Lord magpapagaling. Kaya tayong lahat, dapat ngayong, kung kayo, lahat sa buhay niyo healed na, maganda yon. O kaya ngayong gabi, ano yung mga gusto niyo ipapray, di ba? Niyo yan, ilista natin. Yan, at ipag-pray natin. Tapos sabi nga, sa faith confession dito, I am a covenant partner with God. His divine life is mine, not only in the area of health, but in every area of my life. His mercies and compassion are new to me every morning, according to the Lamentation 3:22-23. Ngayon, sunod naman, number 5, why some people are not healed. Yan, ito na yung dahilan bakit di gumagaling yung ibang tao. Yan, we receive healing not by any merit of our own. Di ba, gumaling tayo dahil sa ginawa ni Jesus. Sa krus, wala nang iba. Kunwari, pag may mga nagpagaling, hindi kami yung nagpagaling. Hindi yung nagpray yung nagpagaling. Ang nagpagaling si Jesus dahil sa ginawa niya sa krus. Sabi nga, and I believe in health for every person who loves God. Pero tandaan natin yung demonyo, ayaw niyang gumaling tayo. Kaya naman, ayun nga, na there must be a resistance to the devil against sickness. Kaya alam niyo naman, yung demonyo gusto talaga niya hadlangan yung healing natin. Kaya kailangan marunong tayong sawayin yung ginagawa ng demonyo. Ayan, so ito yung hindrances to healing. Bakit hindi gumagaling yung iba? Number 1, kasi some people have not prepared their hearts to receive their deliverance and healing. Kunwari, healing crusade nga yung inatinan mo, tapos hindi ka naman pala, gagaling ba ako dito? Yung parang ganun, parang hindi naman open yung heart mo, tanggapin yung word of God. Hindi ka naman open na tumanggap ng faith, ganun. Di wala, uuwi pa rin yung pilay na yun, uuwi rin ng pilay yun. Kasi wala naman din niya pin-prepare yung sarili niya. Parang, totoo ba talaga na papagaling ang Diyos? Siyempre, dapat bago ka pumunta nga sa mga ganong mga healing na mga events, mga pagpe-pray, yung mga kailangan nag-take time ka na sa Word of God. Kunwari, pag may mga time na may lagnat kayo, puro pinapakinggan nyo na lang, Word of God, nag-audio Bible kayo, nakikinig kayong preaching. Hindi yung, may halos mamatay na ngayon tao, nanonood pa mga TikTok, nanonood pa ng mga kung ano-anong reels. Di ba parang mas lalo siyang na-stress dahil sa mga nakita niya. Ganyan. Pero kung gusto talaga natin gumaling ng mabilis, puro Word of God. Tsaka yung kagaya nung, halimbawa yung, yung kaibigan namin dati si Josa. Nung bago daw siya mamatay, di ba sinasabi na puro na lang siya basa ng Bible, audio Bible, puro na lang siya yung music ng Word of God, ganyan. Kaya yung parang ganun, kung gusto mo talagang gumaling, yung puro i-ready mo yung puso mo.
Kasi di ba faith cometh by hearing and hearing the word of God. Pero meron ding mga satanic attack na mga sakit na kailangan nang gawin dyan, fasting and prayer. Kaya hindi na mapapalayas yun ng hindi matinding panalangin. Kasi kung gapos ng demonyo, fasting talaga yun. Tapos number 2, some people are not healed because of doubt and unbelief. Di ba yun nga, magagaling ba talaga ako? Kalooban ba ng Diyos to? Pero di ba dapat alam mong kalooban ng Diyos na gumaling ka? Dahil hindi talaga pinlano ng Diyos yung sakit. Number 3, some people do not receive their healing because of uncertainty. Di ba yung sinasabi ko nga na parang hindi nila sure, willing ba talaga si Lord na pagalingin ako? O blessing niya to? Yung iniisip nila kasi blessing na nagkasakit sila kasi daw mas nagbasa silang Bible, ganun, mas naging ganyan. Pero hindi, di ba? Na dapat talaga, alam mo, kalooban ng Diyos na gumaling ka. Yan, kaya yung iba kasi, pag tinanggap na lang nila yon wala na. Feeling nila blessing yun. Yan. Tapos, sunod, number 4, some people are not healed because they try to receive through their human goodness. Parang, Lord, ginawa ko naman yung part ko na naging mabuti ako, dapat lang po na gumaling ako, di ba? Ganyan. Yung parang feeling mo, gagaling ka kapag ginawa mo to, kapag sarili mong effort. Pero di ba tayo, we are healed by the stripes of Jesus. Kaya wala nang ibang reason para pagalingin ka ni Lord dahil sa ginawa niya sa cross. Number 5, unconfessed sin in a person's life will keep him from receiving healing. Di ba kaya napakahalaga talaga ng pag-amin ng kasalanan? Kasi may mga tao kasing ayaw aminin talaga nilang nagkamali sila. Doon yun kayo mayayari. Kapag mga ganong katigas na tao na kahit anong mangyari, di talaga aamin to na mali siya. Kaya yan, may mga ganon na hindi sila makareceive ng healing kasi bakit? Tama naman ginawa ko sila ngayon mali, ganyan-ganyan. Kaya wala. Mamatay na lang siya ng ganun sa sakit nang ayaw niyang tanggapin na may kasalanan talaga siyang ginawa. Kaya kailangan talaga mahalaga to yung confess your faults, lalo na kung may sosorian siya. Kaya siya may sakit kasi meron siya kailangan hingan ng tawad na ginawa niya ng mali, ganun. Kaya kailangan mahalaga yung pag-repent talaga. Yan, kasi yun, sickness could be the result of hidden sin in a person's life. Kailangan i-confess, sabihin, sorry talaga, ganun. Tapos number 6, some people are not healed because they defile their bodies. Yan, kagaya nga ng alcohol, tobacco, and illicit sex are some of the things that defile your body. Yan, syempre, hindi talaga sila gagaling kung laging silang nagbibisyo pa rin, di ba? Kasi di ba yung katawan nga natin, templo ng Banal na Espiritu, kaya kailangan pag-ingatan natin to. Kaya sabi nga dyan, no, if you wish to be healed, then go and sin no more. Di ba? Talagang huwag na tayong magkasala. Tapos number 7, an unforgiving spirit will keep some people from being healed. Yan. Pag may mga hindi talaga nagpapatawad pa, hindi din, nabablock yung blessing eh. Hindi talaga gagaling. Hindi ma-answer prayer niya. Number 8, some people are not healed because they never set a certain time for their healing. Yung parang sinasabi nila, papagalingin din ako ni Lord someday, somewhere. Diba? Darating din yun. Ganon. Parang, pag sinabi mo daw kasing sometime, that is forever. Kailangan, pag kagaya nung sa babaeng dinudugo, sinabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Dapat kung gusto mo gumaling, sasabihin mo, after ng OPM na to, magaling na ako. Pag uwi ko mamaya, okay na ako. Di ba? Yung parang gano'n ko na rin, nung Saturday na nagpunta tayo, ang taas ng expectation natin, mahihil ako, babait ako dito. Mahihil yung heart ko. Ganon dapat na, yan, kapag ito, pag nilay hands na ako nito, i-receive ko na yung healing ko. Yung gano'n, yung parang gano'n sa mga nagpupunta sa prayer line, dapat may faith ka na, kaya ka nga lumapit doon, di ba? Kasi, i-receive mo yung healing mo mula sa Panginoon. Kaya, kunwari, Lord, attend po ko ng ganito. Mamaya, by faith, ganito na, di ba? After ng simba ko ngayon, Lord, maging okay na po yung ganyan. Kaya yung iba kasi, pag pag gumaling na ako, saka na ako a-attend sa ganyan o ganun. Kailangan meron kang isiset na time, anong faith mo? Kailan ka ba gagaling? Di ba? Kaya yun, mo yan. Nasa pananampalataya. Yan. Tapos number 9, some sickness is not related to you, but it is a direct attack of the devil. Yun nga. May mga iba naman kagaya kay Job. Wala namang ginawang masama si Job, di ba? Pero bigla siyang nagkaganon. Yung buong katawan niya, nagkaroon ng, boils ba? Yun, kaya yun nga, ang nangyari, di ba, na wala pa pang pamilya niya at kung ano-ano nangyari. Pero attack ng demonyo yun. Remember, the devil can only go so far. Ngayon, dahil na kay Jesus na tayo, meron tayong karapatang mag-command. Kunwari, sabihin mo, ikaw demonyo ka, hanggang ngayon ka na lang. Wala ka na magagawa sa buhay ko. Kasi, the devil can only go so far kung saan mo siya hahayaan. Pero pag sinabi mo, tama ka na, 3 days na akong gantong pa rin sama ng pakiram ko. Tama ka ng demonyo ka, lumayas ka. Makaka-attend na ako, makakapasok na ako.
Yung pero pag inaya mo lang, pahinga ng pahinga kasi, grabe kasi talaga eh. Ganun. Wala na. Pero kung sinabi mo si demonyo, tama ka na napapagod na ako sa sakit na to, di ba? Ganun. Kaya, pagka naging ganun ka na binigyan mo na ng katapusan yung demonyo, wala na siya magagawa. Yan, we can put him to flight. The trial of your faith will win. Kasi di ba, if we resist the devil, it will flee from us. Pero ito rin, tandaan nyo rin to, delay is not denial. May mga pagkakataon naman na pinag-pray siya, nag-altar call naman, pero parang hindi niya na-receive yung healing that time. Magantay ka lang, baka pag uwi mo, doon mo na mararamdaman. O kaya baka bukas, o kaya pagka ganyan. Minsan depende rin, di ba, sa Panginoon. Kagaya yung sa Acts 3 nga daw, meron doon na ilang years na na may sakit siya, di ba? Pero hindi pa siya pinagaling agad ni Jesus, di ba, nung agad-agad. Pero sila Peter and John pa. Dumadaan na si Jesus sa beautiful gate na yon, pero si Peter and John pa yung nakapagpagaling, di ba? O parang ginamit ni Lord magpagaling. Kasi nga, may iba't ibang paraan si Lord, may timing, di ba, sa mga bagay na yon. Ayun, pero lahat yon i-meditate nyo ano yung mga reason. Yan, when you receive a healing, you ought to broadcast it to the world. Kaya kapag gumaling ka, i-testimony mo yan. Dapat ipaalam mo yan sa lahat. Huwag ka mahiya dahil nga magiging encouragement yan sa ibang may mga sakit din. Kasi ito na yung last, healing throughout the Bible. Hindi ko na sinali to. Kasi mula Genesis to Revelation, alam nyo ba may verse para sa healing? Di ba? Ibig sabihin ang buong Bible, sinasabi na kalooban ng Diyos na gumaling ka. Di ba? Sabi nga dito nung Dr. Lillian Yeoman says, I was healed by the whole Bible. The Bible is a great mass of healing power for all men. Di ba talagang napagaling daw siya ng buong Bible? May iba rin, di ba? Sabi niya, Lord, magbabasa lang ako ng babasang Bible. By faith, after ko nitong 7 chapters ko, mga ganun, okay na po yung pakiramdam ko. Di mga ganun din nagpe-pray at ginaganap ni Lord yung faith nila. God wants you well spiritually, emotionally, and physically. And make the word work in your life. Alam nyo ba, lahat ng marami akong alam na testimony na itong He touched me. Gumaling sila nang habang nasa ospital sila, nasa deathbed. Ang daming mga gumaling. Ang pinakinggan lang nila yung He touched me. Kasi kapag tinouch ka na ni Jesus, gagaling ka talaga. Di ba?